Matatag Curriculum, EPP ICT Grade 4, Quarter 1, Aralin 5, Microsoft Publisher User Interface. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin ngayong araw? Kung oo, simulan na natin. Ang ating paksa ay tungkol sa paglagay at pag-format ng text box, word art, shapes at images. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng desktop publishing document. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng user interface. Ikalawa, nasusuri at nagagamit ang angkop na template sa paggawa ng publishing document. Ikatlo, nakakagawa ng professional-looking na publication gamit ang text box, word art, shapes at images. Narito naman ang mga nilalaman. Desktop publishing software. Una, Microsoft Publisher User Interface. Ikalawa, Microsoft Publisher Templates. Ikatlo, paglagay at pag-format ng text box. Word art, shapes, and images. At ngayon naman ay magpapatuloy tayo sa ating aralin. Unahin na natin ang paglalagay ng shapes. Ang pagdaragdag ng shapes sa publication ay nakakadagdag ng visual appeal nito. Upang makapagdagdag ng shapes sa publication, kinakailangang gawin ang mga sumusunod na hakbang. Number 1, piliin ang Insert tab sa ribbon at hanapin ang Illustrations group. Number 2, i-click ang Shapes drop-down command at pumili ng shape. Number 3, i-drag ang mouse sa publication hanggang sa makita ang napiling shape ayon sa gustong laki nito. Number 4, i-release ang mouse at makikita na ang shape sa publication. Ngayon naman, dumako tayo sa pagpapalit ng shape, fill color at outline. Number 1, piliin ang shape at i-click ang Format tab. Number 2, piliin ang Shape Styles group at i-click ang drop-down arrow ng Shape Fill command. Makikita ang maraming kulay na pagpipilian. Number 3, piliin ang kulay na gustong gamitin. Maaari ding piliin ang No Fill upang alisin ang fill color ng shape o ang More Fill Colors upang pumili ng custom color. Makikita na ang napiling kulay sa shape. Number 4, i-click ulit ang shape at i-click ang Format tab. At number 5, hanapin ang Shape Styles group at i-click ang drop-down arrow ng Shape Outline. Makikita ang iba't ibang kulay na pagpipilian. Makikita din ang iba pang options gaya ng No Outline, Weight, Dashes at iba pa.
Ngayon naman, talakayin natin ang paglalagay ng shape effects. Number 1, i-click ang shape at i-click ang Format tab at hanapin ang Shadow Effects group. Number 2, i-click ang Shadow Effects drop-down command, ang drop-down menu na may listahan ng shadow options ay makikita. Number 3, i-click ang napiling shadow effect na gustong i-apply sa shape. At number 4, makikita na ang effect nito sa shape. At number 5, maaari ding i-apply ang iba pang picture effects tulad ng reflection, glow, soft edge, at iba pa. Ang ika-4 naman ay ang pagdaragdag ng pictures o images. Ang paggamit ng picture o image ay nagdadagdag ng visual interest sa isang publication. Sundin ang mga hakbang sa ibaba upang maglagay ng picture o image sa publication. Number 1, piliin ang Insert tab at hanapin ang Illustrations group. Number 2, i-click ang Picture command. Makikita ang Insert Picture dialog box. Piliin ang picture na gustong ilagay at i-click ang Insert, magkakaroon na ng picture ang publication. At number 3, maaari ding maglagay ng pictures gamit ang Online Pictures command. Ngayon naman, pagbabago sa picture, brightness at contrast ang ating pag-aaralan. Number 1, i-click ang picture na nais i-adjust at piliin ang Picture Tools Format tab. Number 2, hanapin ang Adjust group at i-click ang drop-down arrow ng Corrections command. Marami ang makikitang contrast o brightness options. Number 3, piliin sa mga options kung ano ang gustong brightness at contrast ng pictures. Number 4, maaari ding i-click ang Picture Corrections options upang ma-customize ang brightness at contrast ng picture ayon sa gusto mo. Ngayon naman, talakayin natin kung paano ang pag-recolor sa picture. Number 1, i-click ang picture na gustong i-recolor at piliin ang Picture Tools. Pumunta sa Picture Format tab sa ribbon. Number 2, hanapin ang Adjust group at i-click ang drop-down arrow ng Recolor command. Number 3, sa makikitang menu, piliin kung anong recoloring option ang angkop. Number 4, maaari ding piliin ang More Variations upang makita ang marami pang kulay na pagpipilian. At number 5, i-click kung ano man ang napili at makikita na ang recolored picture. Dito naman tayo sa pag-apply ng picture style. Number 1, i-click ang picture at i-click ang Picture Tools Format tab. Hanapin ang Picture Styles group.
Number 2, i-click ang More Picture Styles drop-down arrow. Makikita ang maraming styles. Number 3, piliin ang style na angkop at i-click ito. Makikita na ang napiling style sa picture. Dumako tayo sa isang pagsasanay. Sundin ang mga hakbang sa paggawa ng flyers para sa Clean and Green campaign gamit ang Microsoft Publisher na may kasamang mga imahe o images, cookies o shapes, text at word art. Number 1, buksan ang Microsoft Publisher. Piliin ang flyers sa mga available na template. Pumili ng isang template na babagay sa iyong campaign. Kung gusto mo ng blankong template, piliin ang blank pages or page sizes. At pumili ng angkop na sukat. Number 2, mag-set up ng layout. Una, sa Page Design tab, piliin ang layout at tema na gusto mo. Ikalawa, i-adjust ang margins ayon sa gusto mong ayos ng iyong flyer. Number 3, magdagdag ng title o pamagat. Una ay pumunta sa Insert tab at piliin ang Word Art. Ikalawa, piliin ang estilo ng word art na nais mong gamitin. Ikatlo, i-type ang pamagat, halimbawa, Clean and Green Campaign. At ikaapat, i-drag at i-drop ang word art sa nais mong posisyon sa flyer. Number 4, maglagay ng imahe. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang Pictures. Ikalawa, piliin ang larawan na nais mong idagdag mula sa iyong computer. At ikatlo, i-click ang Insert upang mailagay ang imahe sa flyer at i-resize at ilagay ang imahe sa tamang posisyon. Number 5, magdagdag ng text. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang Draw Text Box. Ikalawa, i-draw ang text box sa lugar kung saan mo gustong ilagay ang iyong mensahe. Ikatlo, i-type ang iyong mensahe. Halimbawa, magsimula sa ating komunidad, panatilihing malinis, at berde ang ating kalikasan o kapaligiran. Ikaapat, i-format ang teksto ayon sa iyong nais gamit ang mga tool sa Home tab. Number 6, magdagdag ng cookies. Una, pumunta sa Insert tab at piliin ang shapes at pumili ng cookies na nais mong gamitin. Halimbawa, bilog, parisukat o iba pa. Number 2, i-draw ang hugis sa iyong flyer at i-format ang hugis gamit ang mga tool sa Format tab. Maaari kang magdagdag ng fill color, outline at effects. Number 7, suriin at i-save. Tingnan ang kabuuang itsura ng iyong flyer. Siguraduhing maayos ang pagkakaayos ng lahat ng elemento. At ikalawa, i-save ang iyong file. Pumunta sa File tab at piliin ang Save As. Pumili ng destinasyon at pangalanan ang iyong file.
Narito ang sagutang papel ng pagkatuto at ito ay may pamagat na My Flyer. Ang ating gawain ay paggawa ng flyer. Ang layunin ay makagawa ng angkop at professional-looking na flyer na mayroong text box, word art, shapes at images. Ang mga kagamitan na ating kailangan ay computer, desktop, publishing document or desktop publishing software. Narito naman ang mga panuto. Gawin ang mga sumusunod na hakbang sa paggawa ng flyer na mayroong text box, word art, shapes at images. Number 1, buksan ang Microsoft Publisher at maghanap ng angkop na flyer na maaaring gamitin sa Office template man o built-in template. Number 2, piliin ang angkop na flyer na gagamitin at i-click ang Create. Number 3, i-modify ang laman o elements ng flyer upang makagawa ng flyer para sa Clean and Green campaign ng inyong paaralan. Ika-4, iset ang laki ng publication sa A4 size. Number 5, iset ang page margins at gawing 1.52 cm ang lahat ng sides ng publication. Number 6, gawing landscape ang page orientation ng flyer. Number 7, sa mga text boxes, i-type ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kampanya. Number 8, gamitin ang text fit settings upang matukoy ang pinakamagandang fit ng text sa text box. Number 9, gumamit ng word art sa flyer gamit ang plain word art styles. Maaaring gamitin ang word art transformation or transform style upang magkaroon ng style ang iyong word art. Number 10, iset ang text content, spacing, heights, and text alignment ng word art gamit ang mga commands na matatagpuan sa text groups ng word art tab sa ribbon. Number 11, palitan ang style ng word art, fill color, lines at shape gamit ang mga commands sa styles group ng word art tab sa ribbon. Number 12, maglagay ng kahit anong shape na angkop sa flyer at i-modify ito gamit ang fill color, outline, shadow effect o ang iba pang mga effects. Number 13, magdagdag ng angkop na picture sa flyer gamit ang online pictures. Number 14, subukan kung anong angkop na brightness at contrast ang picture gamit ang corrections tool sa picture format tab. Number 15, maaari ding palitan ang kulay ng picture gamit ang recolor commands. Number 16, lagyan ng border, effects at caption ang mga nilagay na pictures gamit ang mga commands sa picture styles group. Number 17, tingnan ang kabuang itsura ng iyong flyer. Siguraduhing maayos ang pagkakaayos ng lahat ng elemento. Number 18, i-finalize ang pag-format ng flyer upang maging professional looking at angkop ito sa kanyang layunin. Number 19, i-save ang iyong flyer at gamitin ang file name na My Flyer. Narito naman ang rubric sa paggawa. 5 puntos ang pinakamataas at 1 puntos naman ang pinakamababa. Narito ang mga kasanayang kaalaman na dapat makita sa iyong gawain. Una, nakagawa ng flyer gamit ang napiling template. Ikalawa, naiset ang page size, margin at orientation. Ikatlo, nakapag-set ng fit ng text sa text box.
Ika-4, nakapaglagay ng plain word art at transform style. Ika-5, naiset ang text content, spacing, height, at ang text alignment ng word art. Ika-6, napalitan ng style ng word art, fill color, lines, at shapes nito. Ika-7, nakapaglagay ng shape at nalagyan ng fill color, outline at shadow nito. Number 8, ika-8, nakapaglagay ng picture at nabago ang brightness, contrast at recolor nito. Ika-9, nalagyan ng border, effect at caption ng picture. At ika-10, na-format ang publication gamit ang iba't ibang formatting commands. At ang panghuli, na-save ang publication sa tamang lokasyon at file name. Good luck! Mako na tayo sa pabaong pagkatuto. Number 1, ano-ano ang mga natutunan sa paggamit ng Microsoft Publisher? Ang sagot, sa paggamit ng Microsoft Publisher, natutunan mong gumawa ng layout, mag-import ng mga larawan, mag-format ng teksto, at gumamit ng mga template para sa paglikha ng mga brochure, flyers, at iba pang dokumento. Ikalawang tanong, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng publication upang mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Ang sagot, para mapaganda ang publication, isaalang-alang ang maayos na layout, tamang kulay, nababasang font, mataas na kalidad ng larawan, at pagiging consistent sa estilo. Ikatlong tanong, bakit ito mahalaga? Ang sagot, mahalaga ito upang makuha ang atensyon ng mga tao, mapadali ang pag-unawa ng mensahe, at magmukhang propesyonal ang dokumento. Pagninilay sa pagkatuto, kumpletuhin ang pangungusap. Una, ang pagkakaroon ng kaalaman sa publishing ay makakatulong sa... Ang sagot ay makakatulong sa paggawa ng magaganda at epektibong mga dokumento na nakakakuha ng atensyon at nagbibigay ng malinaw na mensahe. Ikalawa, kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga... Ang sagot, gamit ang mga prinsipyo ng disenyo at mga tool ng software upang makamit ang propesyonal na kalidad. Dumako na tayo sa isang pagsusulit. Kilalanin kung ano ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Number 1, ito ay isang software na nakakatulong sa paggawa ng publications o mga dokumento na pwedeng i-print at ipamahagi. Ang sagot ay desktop publishing software. Number 2, ang bahaging ito ay ginagamit upang makita at mamanipula ang mga pahina ng publication. Ang sagot ay Page Navigation Pane. Number 3, ito ay horizontal at vertical na linya na ginagamit sa pag-align ng text, images, at iba pang mga objects sa isang pahina. Ang sagot ay Guides. Number 4,
Ito ay isang uri ng page orientation na ginagawang pahiga ang isang publication. Ang sagot ay landscape. Number 5. Sa publisher, ang text ay nakapaloob sa isang patlang. Ang sagot ay text box. Number 6. Ito ay ginagamit upang ma-format ang text box na otomatikong mag-adjust ang laki nito o haba ng font. Ang sagot ay grow text box to fit. Number 7. Ito ay gallery ng textiles na maaaring idagdag sa publications upang makabuo ng decorative effects. Ang sagot ay word art. Number 8. Ito ay isang mahalagang elemento ng publication dahil nagdadagdag ito ng visual interest. Ang sagot ay picture o image. Number 9, ang bahaging ito ay nagpapakita ng mga iba't ibang commands gaya ng new, open, save, print at create publication. Ang tamang sagot ay backstage view. Number 10, ang pagdagdag ng patlang sa publication ay nagdadagdag ng visual appeal nito. Ang sagot ay shapes. Good job, kids! Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!